and his cold Herculean gifts. Spider-Man's controlled and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some... Magandang araw at magandang tanghali sa inyong lahat. Nako, February na talaga. Ano naman ang sunod na celebration natin? Valentine's Day, of course. Handa na ba kayo sa Valentine's Day? Ngayong darating na Valentine's ay maging practical sa pagpili ng regalo. Pwedeng libro, bigas, yung bulaklak, okay naman. Kasi ang bango-bango kaya ng fresh na bulaklak, di ba? So, pwedeng mawala yung stress, pwedeng makapagpabago ng mood mo dahil sa bango ng bulaklak. Focus na tayo sa topic natin for today. This is episode 22, Respect and Boundaries. Lahat tayo ay nangangailangan ng respeto at walang kahit sino na exempted sa boundaries na yan. Kasi ang foundation ng magandang relasyon ng mga tao, ng pamilya, o anong relasyon ninyo, boundaries at respeto is a foundation of a peace or happy relationship. Diba? Relationship with family, with other people. Welcome to JMC Series, your daily source of motivation, wisdom, and financial growth. Here, we believe that success starts with the right mindset and wealth begin with the right knowledge. So if you are ready to take charge of your life, unlock your potential, not just a financial freedom, but a wiser and stronger you, hit that subscribe button para sa mga darating na bagong episode. New episode, new learning. This is episode 22, Respect and Boundaries. Part 2, Respect Yourself. Last week, we talked about standing your ground, learning to say no, how to hold your position, and how to stop shrinking yourself just to keep the peace. Diba? Ang hirap kaya niyan. Yung tayo mag-a-adjust na lang lagi para may peace. Diba? Diba napaka-unfair? So, it should be both side has to adjust, has to cooperate, set boundaries and respect. So we don't need to please people. We don't need to punish ourselves just to let people stay in our life. Of course, kung aalis sila, paalisin mo. Aalis sila because they don't need you anymore. So why holding? Why holding them? Let them go. But today, we go deeper because boundaries don't start with other people. They start with you. How you treat yourself when no one is watching. So, gaano ka ba kaluyal sa sarili mo? Gaano mo ba nire-respeto yung sarili mo na kahit walang nakatingin? 'Di ba? Alam mo ba, may napapansin ako. May mga tao na hindi maglalasing, hindi iinom sa harapan ng mga tao. O kaya, hindi maninigarilyo sa harap ng tao. Pero kapag nakatalikod, grabe, alak ng alak, sigarilyo ng sigarilyo, o kaya kung ano yung mga ginagawa sa sarili na
hindi naman magbibigay ng benefits para sa kanya. Tayo mismo, ikaw mismo, yung magkukontrol ng respeto sa iyong sarili. O anong mga respeto na kailangan mong gawin sa sarili mo? Focus on your goals. Focus on self-development. Huwag mag-focus sa mga tao na magdi-drain lang sa iyo. Huwag mag-focus sa mga tao na uubusin ka nila hanggang ubos ka na, hanggang sumabog ka. Kasi may ganun talaga eh. May mga tao na uubusin ka nila bago sila tumigil. Hindi nila naintindihan kung anong respeto at boundaries. Kaya yan talaga ang dahilan kung bakit maraming mga tao na hindi nagkakaintindihan. Yung iba naman, dahil binigyan mo ng access sa buhay mo, binigyan mo ng access sa resources mo, aabusuhin ka na. Hindi na nila naisip what is respect and boundaries it looks like. Respect yourself, not in loud, not in drama ways, but in the quiet decisions you make today. So ano yung mga plano mo sa sarili mo? Ano yung gusto mo gawin ngayong 2026? Doon ka mag-focus. Huwag mo na lang ibigay yung sarili mo sa mga tao na ungrateful. Yung hindi marunong rumespeto. Diba? Nakaka-stress yun. Self-respect is not ego. Is not selfish. It's the inner agreement that says, I will not abandon myself just to be accepted. Hindi mo kailangan i-please ang mga tao. You don't need to please people just to be accepted. Don't allow other people to give them a full access in your life. Kasi once you give them a full access in your life, tatanggalan ka nila ng power. They will bring you down or even they will control you. Parang hindi mo na hawak yung power mo. Ibang tao na ang naghahawak ng power mo kasi pinapakita mo sa kanila kung ano yung kahinaan mo, kung ano yung katapangan mo. Marami talagang mga tao na mapang-abuso dahil sa ignorance, hindi nila napapansin na nakapang-abuso na pala sila ng tao. Ang mainam talaga is to educate yourself, to focus on your self-improvement and self-development. So, hindi ka magkakaroon ng oras sa iba. Kasi nakafocus ka sa sarili mo eh. Kasi the more you focus in your inner, mas nagkakaroon ka ng confident, ng lakas at tiwala sa sarili. At nagkakaroon ka ng peace of mind. Respecting yourself is choosing what aligns with you even when it's uncomfortable. You protect your energy before you burn out. You keep the promise to yourself even in the small ones. Promise to yourself that you will improve yourself. You will work on your dreams. You focus on the things that it will give you a peace of mind. Starting today, I will not abandon myself. Starting today, I will eat a healthy food. Starting today, I will write. Starting today, I will read a book. Starting today, I will focus on what matters.
self-respect is not one big decisions. It's daily behavior. Pagrespeto sa sarili ay kailangan gawing ugali. Himuon ug batasan ang pagrespeto sa sarili. Alagaan ang sarili. Ngayon, hindi ka pa na-stress. Kasi yung utak mo ay nakabuild doon sa mga temporary na mga bagay. At darating one day na mararanasan mo yung mga realistic na takbo ng buhay. At kapag hindi mo kinaya, pwede kang na-stress. At doon magsisimula yung mga overthinking, doubt. Kasi from the beginning, at the early age, wala kang disiplina. Wala kang personality na i-improve yung sarili mo. Kasi iba yung nakaprogram sa mind mo. Yung mga temporary na mga bagay at mga temporary na happiness. Here are the 5 ways to respect yourself. First, keep the promise you make to yourself. Every broken promise ay nagpapahina ng self-trust. Kailangan mong panindigan kung ano yung promise mo sa sarili mo o promise mo sa future mo. Kasi kung araw-araw ay iniiwasan mo hanggang mawala yung tiwala sa sarili. Kasi pinapahina ang tiwala sa sarili ng mga salitang mamaya na, bukas na, hindi pa ako handa. Diba? Kailangan magsimula sa maliit. Do what you said you would do. And self-respect grows when self-trust is restored. Pangalawa, walk away from what drains you. Diba? May mga bagay na nakaka-drain sa'yo, may mga tao na nakaka-drain sa'yo, may lugar nakaka-drain sa'yo. Diba? So maraming paraan kung paano mag-walk away. Gaya na lang sa paligid ko. Subdivision, pero ang ingay-ingay ng mga music. Naka-off yung kabila. Yung sa kabila, magpapaandar naman ng music. So ako naman, yung ginagawa ko, habang naka-duty sa store, ay kapag maingay na talaga ang paligid, ang ginawa ko ay inon ko ang cellphone ko, kinonek sa speaker at nag-play ng motivation, mga speech, podcast. Kahit sarili ko, pinapakinggan ko. Kasi para hindi ma-divert yung isip ko. Kasi kung itutolerate ko at hahayaan ko yung sarili ko na pakinggan yung ingay ng paligid, darating yung time na maa-adapt ko yung mga ginagawa nila. Maa-adapt ko yung mga sound o anong ingay na ginagawa nila. Kaya nagpapasalamat ako na ang sakit ng ulo ko. Ang sakit ng ulo ko kapag nag-iingay na sila kasi hindi gusto nung brain ko yung mga ingay na nangyayari sa paligid. Kasi ang brain ko ay nakaprogram sa pagbabasa, pakikinig ng mga motivation, wisdom, podcast. Kaya kapag maingay sa paligid, masakit talaga ang ulo ko. Kaya kailangan kong mag-turn on ng speaker para bumalik yung energy ko. Kasi yung ingay at mga nonsense na sound, nakakapanghina ng aking katawan. Sobrang nanghihina.
Kaya, that's the way how I walk away from the things na nagdi-drain sa akin. Kasi kailangan kong protektahan yung peace ko. Kasi kung buong araw ang ingay, tapos wala akong ginawa, magiging pangit yung araw ko. Kaya ikaw, maraming paraan kung paano mag-walk away doon sa mga sitwasyon na nagdi-drain sa'yo. Huwag kang matakot na mag-isa. Huwag kang matakot na i-hate ka ng mga tao. Kasi, alam mo, kadalasan ng mga tao na pinipili ang kabutihan at realistic na plano, maraming mga tao ang nag-hate sa kanila. Ikaw, kung walang nag-hate sa'yo ngayon, kailangan mo nang gawin yung mga plano mo sa buhay. Kailangan mo nang piliin ang sarili mo at future mo para magkaroon ka ng mga judgmental na tao. Kasi if nobody hate you, nobody judge you, you are still in your comfortable place. Wala ka pang progress. Walk away from things who drains you. Not everything deserves your energy. Respect yourself means living quietly. Pangatlo, speak to yourself with kindness. Of course, kung nagdemand ka ng kindness from other people, the kindness you want, the kindness you need, it must be started from yourself. The way you talk to yourself, it sets the tone how others treat you. Kung ano yung ginagawa mo sa sarili mo, expected na yun, na ganun din ang gagawin ng ibang tao sa'yo. Kaya kung hindi maganda yung ginagawa mo sa sarili mo, hindi maganda yung mga pinaggagawa mo araw-araw, what do you expect from other people? Pang-apat, choose alignment over approval. If it costs your value, meaning it's too expensive, respect yourself enough to choose what feels right. 5. Allow yourself to change. Allow yourself to grow. Outgrowing people habits, dreams is not betrayal. It is growth. So kung piliin mo yung sarili mo to walk alone, huwag mag-guilty. Kasi tama lang na you choose yourself. You choose your path. You focus on yourself. So it's not cheating. It's not cheating when you decide to choose yourself. So choosing yourself or respecting yourself, it's not about becoming perfect. It is about becoming honest with what you feel. You're no longer willing to tolerate. Sundin mo kung anong nasa puso mo. Maging honest ka sa sarili mo. Na kahit nasasaktan ka na kahit sabog ka na, ay pipiliin mong mag-adjust kasi gusto mo na maging fit sa ibang tao. So if you want others to respect you, start by respecting yourself in a small and consistent ways. Not when it's easy, not when it's convenient, but especially when it's uncomfortable. So self-respect, is not something you demand. It is something you demonstrate. The more you honor yourself, the clearer your boundaries become. Kaya ikaw, kung sa palagay mo na binigay mo yung best mo sa ibang tao, kahit mga resources mo pa yan, but at the end of the day,
kailangan mo nang mag-set ng boundaries at yung mga tao na yun ay hindi nagustuhan kasi nanibago sila, sa tingin nila bastos ka na, nagbago ka na. So, unti-unti, yung dating fake na relasyon, fake na happiness ay unti-unting mawawala at magkakaroon ng gap, ng hindi pagkaintindihan kasi puro nanibago sa boundaries na yan. Diba? So, iwan ko, bakit yung mga pagsisisi ay laging nasa huli? Yung kailangan mo munang masaktan, kailangan mo munang mapagdaanan na may tao na pang-abuso, may taong aabusuhin ka kahit mabuti naman yung intention mo. Ewan, bakit kailangan pa natin dumaan sa life na ganyan? Bakit? So, syempre, kailangan natin mapagdaanan ang mga ups and downs ng buhay kasi kailangan natin matuto kung paano natin i-handle ang mga situation na kahit ang hirap-hirap intindihin. Tandaan, success is not about money. It is about discipline, wisdom. So keep pushing forward, keep learning, and keep growing. This is Gina Kalinog reminding you your future is built today. If this helped, like, share, and subscribe. See you sa next Sunday.